Kabanata 671. Pinagalon niya. Anong ginagawa ni Thomas? Mukhang ginamit niya ang mga kakayahan ni Hummingbird para makaliko. Ito ang perpektong oras at ruta. Pinabawasan niya ang bilis niya bago pabilisin. Ngunit ang totoo, ang pamamaraang ito ng pagpasok sa kurba ay bahagyang mas mahusay kaysa sa iba, hindi ito mananalo laban sa pagdrift sa pinakamataas na bili at pagpasok sa kurba. Ibinigay ni Thomas ang kanyang lakas para malaman ang kahinaan ni Hummingbird. Tinusubukan ba niyang maging joker? Napatulala ang lahat. Hindi nila naiintindihan ang gustong gawin ni Thomas. Sumuko na si Thomas sa mabilis na pagliko at pinili niyang lumiko sa mas mabagal na bilis. Ano ang nangyayari sa kanya? Kumunat ang noo ni Matthew. Hindi niya akalain na si Thomas ay isang taong basta-basta gagawa ng mga bagay-bagay. Kung ginawa iyon ni Thomas, dapat may dahilan. Ngunit, ano ang dahilan? Biglang natigilan si Matthew. Ito ba ay pagliko? Hindi malayo pagkatapos nito, ito ang lugar kung saan nangyari ang aksidente ni Larry. Kung liliko sila sa pinakamataas na tulan, mabangga nila ang inabandonang sasakyan ni Larry. Dahil sa kanyang mga salita, nakita ng lahat ang liwanag. Noon lang nila napagtanto ang nangyayari. Ito ay nabuksan ng katulad ng hinulaan ni Matthew. Habang ipinapalabas ang karera, si Hummingbird ay umikot sa pinakamataas na bilis at mabilis na nagmaneho palabas. Ngunit, ang nagpakita sa kanyang harapan ay ang abandonadong sasakyan ni Larry kasunod ng kanyang pagbangga. O hindi, hahampasin na sana ito ni Hummingbird bago siya nakasagot ng mabilis. Nagpreno siya at agad na inikat ang kanyang manibela. Sa sandaling iyon, ang Ferrari 458 na sumugod ay nakadaan sa kanya ng napakadali. Hindi pinili ni Thomas na lumiko ng mabilis. Sa halip, pinili niyang lumiko gamit ang isang mas matatag na diskarte. Pinili niya ang pinakatamang ruta para lumiko at naiwasan niya ang sasakyan ni Larry. Habang humahakbang si Hummingbird sa preno, pinabilis ni Thomas ang kanyang bilis at dumaan sa Lamborghini. Ito ay isang aksidente. Iyon ang pagkakaiba sa pagitan ng pagsasanay at isang karera. Sa pagsasanay, walang inabandonang sasakyan sa karerahan. Ngunit sa kompetisyon ngayon, nangyari ang ganoong sitwasyon. Maaaring hindi sapat ang mga kasanayan ni Thomas upang talunin si Hummingbird, ngunit maaari niyang talunin ang kalaban sa anumang iba pang paraan. Iyon ang pagkakaiba sa pagitan ng isang aktwal na manlalaro at isang manlalaro ng pagsasanay. Ang pinakamahalaga, ang paraan na ginamit ni Thomas ay napakalinaw at matuwid, hindi katulad ng pamamaraan ni Larry na marumi. Ang karera ay nabaligtad. Darn it! Malakas na sinuntok ni Hummingbird ang kanyang manibela. Mabilis niyang tinapakan ang accelerator at sumugod. Ngunit huli na. Nakagawa siya ng napakalaking pagkakamali sa karera at ang natitirang lane ay hindi masyadong mahaba. Kahit na mas maganda ang performance ng Lamborghini, hindi na siya makakahabol pa. Namula ang mga mata ni Hummingbird at kinagat niya ang kanyang mga ngipin upang maabutin si Thomas ng mabilis hanggat maaari. Gayunpaman, maaari lamang niyang panoorin ang hindi kapani-paniwalang Ferrari 458 na humakbang lampas sa finish line muna sa dulo at nanalo si Thomas. Whoosh! Dumaan din ang Lamborghini sa finish line at dahan-dahan itong huminto. Pinuksan ni Hummingbird ang pinto ng kotse niya at lumabas. Puno ng frustration ang mukha niya. Talagang natalo siya sa sobrang katangahan. Natahimik ang lahat. Ang mga manunood ay hindi pa nakakita ng ganoong sitwasyon. Si Thomas ay tila nanalo, ngunit siya ba ay tunay na nanalo? Si Matthew ang unang nakaramdam ng hindi kumbinsido. Hindi pwede, hindi binibilang ang race na ito. May nakaharang sa lane. Hindi patas ang race na ito. Kailangang i-restart ang karera. Iyon din ang naisip ng karamihan. Gayunpaman, umangat ang ulo ni Hummingbird at tumitig sa langit. Sumigaw siya para ilabas ang kanyang hinaing bago niya tinitigan si Thomas mula sa malayo at walang pakialam na sinabing, "There's no need for another race. Natalo ako sa karerang ito." Kabanata 672. Pumalik si Matthew at tumingin kay Hummingbird. Parang naguguluhan siya. "Hummingbird, paanong ikaw ang natalo?" Maliwanag, gumamit si Thomas ng dirty trick. Hindi siya nanalo ng marangal. Malamig ang ekspresyon ni Hummingbird habang nagtanong, inilagay ba ni Thomas doon ang abandonadong sasakyan ni Larry? Napakamot ng ulo si Matthew. Tama iyan. Hindi ito inayos ni Thomas, kaya paano mo masasabing hindi siya nanalo ng marangal?
Isang mahabang buntong hininga ang pinakawala ni Hummingbird. Pareho ang kondisyon ng kalsada para sa aming dalawa, kaya hindi mahalaga kung sino ang naglaro ng mas maruming trick o kung sino ang mas marangal. Ginamit ni Thomas ang kondisyon ng kalsada at mas inisip ito kaysa sa akin. Nanalo siya ng marangal. Si Thomas ay malinaw na nagmaneho ng Ferrari 458 na may mas mahinang pagganap, habang ako ay nagkaroon ng kalamangan sa pagganap ng aking sasakyan. Gayunpaman, natalo pa rin ako sa ganitong kalagayan. Bakit ko pa hahanapin ang dahilan? Sinabi ni Hummingbird ang mga salitang iyon sa isang matuwid na paraan na nagsasalita ng dami ng kanyang mindset. Sa totoo lang, hindi nagatubili si Matthew na aminin ito. Naramdaman na lang niya na nakakahiya. Kung ito ay naging batay sa normal na script, ang Hummingbird ay ang mananalo. Natalo sila sa karera in misery. Hummingbird, tumigil ka. Lumakad si Hummingbird kay Thomas at tinitigan ang mga mata nito. Pinahahalagahan niya si Thomas dahil pareho silang magaling. Thomas, ang galing mo talaga. Kumbinsido ako sa iyong tagumpay. Pagkatapos, malakas na sinabi ni Hummingbird sa lahat, nakita na ninyong lahat ang pagtatapos. Natalo ako kay Thomas mula sa Ferrari Motorcade, kaya umaasa ako na lahat tayo ay tutuperin ang pangako at hindi nasasalungat sa Ferrari Motorcade. Bukod dito, mula ngayon, ang mga karapatan sa pagpapasya ay ipapasa sa Ferrari Motorcade. Nagkatinginan ng lahat at wala rin silang masasabi tungkol sa mga resulta. Kahit na nakakahiya, natalo talaga sila. Bukod dito, ang mga kasanayan at karunungan na ipinakita ni Thomas sa karera ay nalampasan ang lahat. Dahil ang Ferrari Motorcade ay may kahangahangang tao, tama lang nabigyan sila ng mga karapatan sa pagpapasya. Sabay-sabay na pumalakpak ang lahat ng racer at audience para kay Thomas. Nabawi ni Thomas ang nawala sa Ferrari kanina. Nakuha niya ito sa kanyang kakayahan. Sobrang saya ang naramdaman ni Maya. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha sa kagalakan at siya ang unang pumalakpak. Ang mga miyembro ng motorcade ay nakumbinsi din sa mga advanced na kasanayan ni Thomas. Taos puso silang pumalakpak para sa kanya kahit na nakipag-usap sila kay Thomas kasama si Larry. Ngayon, hinangaan lang nila si Thomas ng walang ibang inisip. Ang kanyang mga kakayahan ay mas malakas kaysa sa anumang pamamaraan. Noong gabing iyon, alam ng buong Southland District ang tungkol kay Thomas bilang ang legend ng race. Sa sandaling bumalik si Maya sa lugar ng pagsasanay ng motorcade, sinabi niya sa kanyang ama, si Edith Barlow, ang tungkol sa masayang balitang ito. Matapos marinig iyon ni Edith na nasa malayo mula kay Maya, nakaramdam din siya ng over the moon. Kasabay nito, kinasusuklaman ni Edith ang lahat ng ginawa ni Larry. Kaya, inalis niya si Larry mula sa posisyon ng pinuno at nais na gawing pinuno ng koponan si Thomas. Gayunpaman, tinanggihan ito ni Thomas. Marami pa siyang importanteng gagawin kaya imposibleng manatili pa siya sa motorcade. Sa makatuwid, pansamantalang inayos ni Edith na si Frog ang maging pinuno ng pangkat. Umiiral pa rin ang kontrata ni Thomas. Hindi man bumalik sa motorcade si Thomas, malaki pa rin ang sweldo niya kada buwan. Natural, tinatanggap din ng motorcade si Thomas na babalik anumang oras. Iyon ang pinakamalaking papuri sa isang bayani. Sa oras na ito, sa opisina ng chairman ng Glory Real Estate, isang pagsasabuatan ang naganap. Si Warren, ang chairman ay humihit-hit ng tabako habang nagtatanong, Caleb, kumusta ang bagay na hiniling kong imbestigahan mo? Mukhang nahihiya si Caleb. Sinabi ni Thomas Mayo na siya ay isang miyembro ng Shalom Technology, kaya nagpadala ako ng isang tao upang mag-imbestiga sa kanya. Ngunit hindi ko mahanap ang taong ito, kaya hinala ko na siya ay nambobola lamang. Kumunat ang noo ni Warren. Sinare ng kumag na ito ang plano ko at hinayaan si Maple, ang walang isip na iyon hindi na makataka sa akin. Imposibleng bitawan ko ito. Kabanata 673. Pumalaklak si Caleb habang sinasabi, "Siyempre, Mr. Parkinson. Hayaan mong sabihin ko sa iyo ang isa pang sikreto. Ang asawa ni Thomas ay kaklase ni Maple. Mas maganda siya kaysa kay Maple." Talaga, agad na nagningning ang mga mata ni Warren. May isang babae na mas maganda kaysa kay Maple. Siyempre, nakita ko ang babae iyon. Mukha siyang gorgeous at flawless. Siya ay hindi bababa sa 10 beses na mas maganda kaysa sa Maple. Masyado kang exaggerated. Hindi ako ganon. Habang naririnig ito ni Warren, mas nagustuhan niya ito. Tumalikod siya at patuloy na lumunok. Wala siyang espesyal na libangan.
Ang kanyang pinakamalaking interes ay ang mga babae. Si Maple lang ang nahumaling sa kanya, ngunit ngayon ay nagpakita na ang isang babae na mas maganda kaysa kay Maple. Sop. Mas nakaramdam siya ng tukso sa pag-iisip pa lang. Naunawaan ni Caleb ang karakter ni Warren, kaya sinadya niyang sabihin iyon para matrigger ang pagnanasa ni Warren. Noong huling nasa bahay ni Maple si Caleb, idiniin siya ni Thomas para inumin ang tubig sa toilet bowl at nabali rin ang kanyang ilong. Itinago niya ang mga sama ng loob sa kanya. Laging sinasabi ng mga tao na mas mabuting masaktan ang isang mabuting tao kaysa magalit ang masasama. Ang isang masamang tao na tulad ni Caleb ay laging may sama ng loob. Hindi niya kayang talunin si Thomas, kaya't hinimok niya si Warren na harapin si Thomas. Maliwanag, ang pamamaraang ito ay epektibo. Tanong ni Warren, pero ngayon hindi natin alam ang background ni Thomas. Kahit gaano pa kaganda ang asawa niya, hindi ko rin siya makukuha. Sinabi ni Caleb, hindi ko alam ang tungkol kay Thomas, ngunit alam ko na ang pangkalahatang tagapamahala ng Shalom Technology ay isang matandang lalaki na tinatawag na Ben Caspian. Bilang general manager, siya ang namamahala sa buong kumpanya. Naniniwala ako kung tatanungin natin siya, dapat nating malaman kung nasaan si Thomas. Totoo iyon, ngunit paano kung si Thomas ay hindi nagtatrabaho para sa Shalom Technology, at kung ginawa lang niya ito? Ito ang isa sa mga posibilidad, pero pagkatapos nating tanungin si Ben, malalaman natin ang sagot kung siya ay totoo o hindi. Sige, gawin mo na. Oo, Mr. Parkinson. Tumalikod si Caleb at umalis. May kasama siyang ilang maskuladong lalaki, at ang target niya ay si Ben. Shalom Technology, gusali ng opisina. Nagtatrabaho si Ben hanggang hiting gabi. Pagkatapos niyang tapusin ang lahat ng kanyang trabaho, bumaba siya ng mag-isa, pinaandar ang kanyang lumang sedan, at umalis. Habang nagmamaneho siya ay inihinto niya ang sasakyan. Pakiramdam niya ay napuno ang dibdib niya kaya dali-dali siyang naglabas ng panyo at umubo. Pagkatapos niyang umubo ng matindi saglit, muli niyang tinignan ang panyo. May dugo. Lalong lumalala ang sakit ko ngayon. Wala nang maraming araw. Kailangan kong mabilis na hawakan ang lahat ng negosyo para makapasa ako kay Young Master. Itinaas niya ang kanyang ulo, tumingin sa langit sa bintana, at bumulong sa sarili, Guro, Master Scott, pinapanood mo ba ako ngayon? Soon, sasamahan kita. Sa wakas magkakasama na ulit tayo. It also feel rest assured kung aalis ako ngayon. Ang Young Master ay hindi na isang lonely kid. Mayroon siyang mga kaibigan, manliligaw, at isang bagong pamilya. Master, hindi naman kita banibiro di ba? Ehem, ehem. Habang siya ay umuubo, kumikinang ang mga ilaw mula sa malayo. Dalawang puting van ang huminto sa tapat ng sasakyan ni Ben. Bumukas ang pinto at humigit kumulang 8 lalaki ang bumaba sa mga van. Ang taong pinuno ay nakasuot ng isang profesional na suit at siya ay nagbihis ng disente. Ikaw ba si Ben Caspian, ang General Manager ng Shalom Technology? Hayaan mo akong magpakilala. Ako si Caleb Nicholson, ang legal na tagapayo ng Glory Real Estate. Pumunta ako sa iyo dahil gusto kong malaman ang tungkol sa isang tao mula sa iyo. Si Thomas Mayo. Kabanata 674. Caleb Nicholson mula sa Glory Real Estate. Umunat ang noo ni Ben. Wala siyang natatandaang anumang pakikipag-ugnayan sa Glory Real Estate at masasabi niya mula sa kahangahangang paraan ni Caleb na hindi siya pumunta rito para sa isang magandang talakayan. Natatakot siya na baka may hindi siya nakikitang pangyayari. Malamang naghahanap ng gulo si Caleb kay Thomas. Nang maisip ito ni Ben ay agad siyang naging alerto. Tanong niya sa masakit na boses, Thomas Mayo. Hindi ko kilala ang taong ito. Napunta ka ba sa maling tao? Hindi mo siya kilala. Si Caleb ay isang matalinong tao, kaya't sa isang tingin niya ay nasasabi niyang nagsisinungaling si Ben. Kung tutusin, si Ben ay isang matapat na tao na hindi marunong magsinungaling. Kapag nagsinungaling siya, hindi niya malay na ihahayag ang kanyang kahinaan, kaya mahirap na hindi maisip. Tumawa si Caleb. Ginoong Caspian, staff lang si Thomas sa kumpanya mo. Bakit sobrang protective mo sa kanya? Sabihin mo sa akin ang tungkol sa kanyang impormasyon at ang iba pang mga bagay ay walang kinalaman sa iyo. Ang Glory Real Estate ay hindi gustong sumalungat sa Shalom Technology. Pilit na sambat ni Ben, sinabi ko sa iyo na hindi ko alam. Lumayo ka sa akin.
Nang makita ni Caleb na gustong umalis ni Ben, iniwas niya ang kanyang kamay, at pinalibutan si Ben ng mga 5 matipunong lalaki at hindi binibigyan ng posibilidad na tumakas si Ben. Ikaw. Kinuha ni Ben ang kanyang telepono at nais na tumawag sa pulis, ngunit ang kanyang kamay ay tinapot ng isang matipunong lalaki. Gusto mo ba akong patayin? Nagkibit balikat si Caleb. Ginoong Caspian, gusto ko lang na magbigay ka ng ilang impormasyon tungkol kay Thomas. May big deal ba doon? Kung sasabihin mo ito, ginagarantiya namin na hindi ka namin guguluhin. Kung gaano siya kumilos, mas hindi sasabihin ni Ben. Ang wild naman ang hiling mo. May karamdaman si Ben, at pakiramdam niya ay napagod siya ngayon. Kaya, agad siyang nakaramdam ng pagkahilo at nagsimulang umubo ng malakas. Ang kanyang pagubo ay napakalubha na siya ay umubo ng dugo mula sa kanyang lalamunan. Pinagmamasdan siya ng mga matipunong lalaki, at mukhang ayaw nilang tumulong. Lumapit si Caleb at sinabing, Mr. Caspian, mukhang malala ang sakit mo Itigil ang pagpigil. Sabihin sa amin ang tungkol kay Thomas at ipapadala ka namin sa ospital. Ano sa tingin mo? You wish. Lalong umubo si Ben at naglabas siya ng isang bote ng mga table tas mula sa kanyang damit gamit ang nanginginig niyang mga kamay. Nang gusto niyang kainin iyon ay tinapik ni Caleb ang kamay niya. Ang mga table tas ay nakakalat sa buong lupa. Nakaramdam ng pagkabalisa si Ben. Diyon ang kanyang nakapagliligtas buhay na tableta. Umubo siya ng dugo habang nakasquat para kunin ang tableta. Ngunit, hindi sinasadyang nahulog siya sa lupa at nagpumiglas siya habang gumagapang patungo sa mga table task. Sok! Sok! Matandang lalaki, matigas ang ulo mo. 2 hakbang si Caleb, lumakad, at sinipa ang bote ng mga table task. Ayaw lang niyang makuha ni Ben. Halos hindi mo kayang protektahan ang iyong sarili. Bakit mo pa inaalala si Thomas? Sabihin mo sa akin ang tungkol kay Thomas at ipapadala kita sa ospital. Kung hindi, sa tingin ko hindi mo makikita ang araw bukas. Seryosong umubo si Ben at pilit niyang sinabi, kahit mamatay ako, hindi ko ibebenta si Young Master. Young Master. Nakakuha si Caleb ng isang mensahe na posibleng kapaki-pakinabang. Pinalibutan niya si Ben ng mga matipunong lalaki at nakita nila itong gumagapang sa direksyon ng mga table task. Dahan-dahan siyang gumagapang. May naglabas ng phone niya at ni-record ang video. Napanood nila ang huling pakikibaka ni Ben na parang nanunood sila ng isang palabas. Malamig ang simoy ng hangin sa gabi. Matapos magpumigla si Ben ng halos 5 minuto, tumigil siya sa paggalaw. Puno ng dugo ang kanyang mga labi na kanyang inubo at ang kanyang dugo ay nasa buong lupa. Hoy, matanda, itigil mo na ang pagpapanggap na parang patay ka. Tinipa ni Caleb ang katawan ni Ben. Walang silbi kahit mamatay ka. Hindi ka namin ginalaw kahit kailan. Kahit mamatay ka, hindi namin ginawa. Hindi ito magkakaugnay sa atin. Nang makita ni Caleb na hindi gumagalaw si Ben, sinenyasan niya ang kanyang mga tauhan ng tingin. Kabanata 675. Agad na pinakiramdaman ng isang lalaki ang hininga at tibok ng puso ni Ben. Patay na siya. Isang simpleng pangungusap ang nagpapatunay sa katapusan ng isang buhay. Hindi na kayanan ng lalaking buong buhay niyang nagtrabaho para sa pamilya Mayo, ang lamig ng simoy ng hangin sa gabi. Umunat ang noo ni Caleb. Ano ang relasyon ng matandang ito at ni Thomas? Mas gugustuhin pa niyang mamatay kaysa sabihin sa akin ang tungkol kay Thomas. Else lang siyang ordinaryong staff. Kailangan bang gawin niya ito? Lumingon siya at nakita niya ang telepono ni Ben na tinapot sa di kalayuan. Naningkit ang mga mata ni Caleb. Lumapit siya at kinuha ang phone. Matapos niyang buksan ang telepono, napagtanto niyang hindi ito nakalock ng password o fingerprint. Nahulaan niya na hindi ito itinakda ng matanda dahil napag-alaman niyang magulo ito. Direkta niyang ini-scroll ang contact list. Bagamat hindi nakita ang pangalan ni Thomas sa listahan ng mga contact, may pangalan, Young Master. Young Master. Aha, Thomas Mayo, nahanap na rin kita. Tumawa si Caleb. Kinopya niya ang lahat ng impormasyon tungkol kay Thomas bago niya sinabi sa kanyang lalaki, panoorin ang bangkay ni Ben. Ha! Patay na siya. Bakit kailangan pa nating gawin iyon? Kung hindi ako nagkakamali, si Thomas at Ben ay masyadong malapit sa isa't isa. Ngayon ay patay na si Ben, kaya tiyak na magpapakita si Thomas. Dapat mong bantayan ang bangkay at maghintay lamang. Naniniwala ako na kaya nating piyansahan si Thomas. Paano kung may dumating at gumalaw sa katawan?
Wala akong pakialam. Kailangan mo lang sundan ang bangkay sa lahat ng paraan. Kahit sino pa ang gumalaw nito, kailangan mo itong bantayan. Huwag mo silang alertuhan. Sige. Matapos ibigay ni Caleb ang kanyang utos, inihagis niya sa lupa ang telepono ni Ben. Humalaklak siya habang sinasabi, Thomas o Thomas, ang lakas ng loob mong basagin ang ilong ko, gugustuhin kong magdose ka ng mas malala kaysa mamatay. Ang pagkamatay ni Ben ay simula pa lamang. Sa hinaharap, si Cain Dinklage at Maple Ethis ay magdurusa din ng mas malala kaysa mamatay ngayon. At para sa iyong napakagandang asawa, gusto ko siyang madungisan ng hindi mabilang na mga lalaki. Thomas Mayo, gusto kong malaman mo na maaari mong saktan ng sino man ngunit hindi ako. Ang malamig na simoy ng hangin ay sumasaksak sa mga mukha na parang kutsilyo. Nang makauwi si Thomas, pasado alauna na ng umaga. Bagamat nanalo siya sa tournament, nakaramdam pa rin siya ng kalumbayan at hindi komportable sa ilang kadahilanan. Not to mention, bigla niyang naramdaman ang mabilis na pagtibok ng puso niya na para bang may seryosong nangyari. Ito ay isang nagbabala na pakiramdam. Naalala ni Thomas na ang ganitong uri ng pagkabalisa ay nangyari nang pumanaw ang kanyang kapatid. Kumatok, kumatok, may kumatok sa pinto ng bahay. Pinuksan ni Emma ang pinto at pinapasok siya. Maganda ba ang paligsahan? Oo, champion ako. Na-extend ang kontrata dahil dito. Hindi ko na kailangang pumunta sa motorcade, ngunit maaari ko pa ring ipagpatuloy ang pagtanggap ng sweldo. Iyan ay mahusay. Mas mataas ang kita mo kaysa sa akin. Habang masaya silang nag-uusap, tumunog ang telepono ni Thomas. Ito ay isang tawag mula kay Ryan. Kamusta? Napakagabi na ngayon. Bakit tumawag si Ryan? Tinagot ni Thomas ang tawag at bigla niyang tinanong, ano ang mali? Bakit mo pa ako tinatawagan gayong gabi na? Boss, may nangyari. Ano ito? Matagal na nanahimik ang kabilang dulo ng tawag at hindi nagsalita si Ryan. Siya ay isang napakatalino at determinadong tao, ngunit patuloy siyang nag-aalangan na magsalita. Sopistikadong naramdaman ni Thomas na may nangyari, kung hindi ay hindi ito tutugan ni Ryan. Ano ang nangyayari? Tanong ulit ni Thomas. Boss, kailangan mong maging handa sa sasabihin ko. Sige. Si Ben, si Mr. Caspian ay pumanaw na. Kabanata 676. Pambihira ang lamig ng gabi. Nanatiling tahimik si Thomas at hindi na siya nagtanong pa. Alam niya ang ugali ni Ryan. Kung hindi pa nakatanggap ng 100% confirmation si Ryan, hindi niya sasabihin kay Thomas ang tungkol dito. Dahil sinabi sa kanya ni Ryan ang tungkol dito, tiyak na totoo ito. Kaya, hindi na niya kailangang magtanong pa. Ang Diyos ng digmaan ay isang matigas na tao. Sa oras na ito, namumula ang kanyang mga mata at naramdaman niya ang isang Ronnie Rose. Nakaka-stress ang dagok ng pagkawala ng isang miyembro ng pamilya kaya hindi siya makahinga. Boss, okay ka lang. Nasaan si Tio Ben? Unang Southland General Hospital. Pete. Natapos ang tawag at itinaas ni Thomas ang kanyang ulo para pigilan ang pagpatak ng kanyang mga luha. Sa totoo lang, matagal na rin niyang alam na masama ang kalusugan ni Ben at malapit na siyang mamatay. Bilang isang doktor, natural niyang alam ang kasalukuyang kalagayan ni Ben. Gayunpaman, naramdaman ni Thomas na wala nang magawa. Alam niyang mamamatay si Ben balang araw, ngunit nahihirapan pa rin siyang tanggapin kapag dumating na ang araw na iyon. Mahal. Tiyakap ni Emma si Thomas. Maraming beses nang humingi ng ginhawa si Emma sa mga bisig ni Thomas. Ito ang unang pagkakataon na nagdala siya ng init kay Thomas. Para kay Thomas, si Ben ay isang taong kasing lapit ng kanyang lolo. Ang pagkamatay ni Ben ay tiyak na magdudulot ng sugat kay Thomas na hindi na gumaling sa kanyang buhay. Kailangan kong pumunta sa ospital. Mag-ingat ka. Umalis si Thomas sa bahay bago siya nagmaneho at sumugod sa First Southland General Hospital. Pagkarating niya, pumunta siya sa ward ni Ben habang pinamumunuan ni Ryan. Sa sandaling iyon, payapa na nakahiga si Ben sa hospital bed. Hindi siya kumikibo na parang nakatulog. Ngunit, alam ng lahat na imposibleng magising siyang muli pagkatapos niyang makatulog sa pagkakataong ito. Si Anna sa tabi ng kama ay umiiyak. Bilang isang malakas na babae, bihira niyang ipakita ang kanyang kahinaan sa harap ng mga tao. Nang mawalan siya ng kapamilya, gaano man siya katigas, hindi niya rin maiwasang ilabas ang kanyang emosyon. Ang pag-iyak ang naging pinakamahusay na paraan upang mailabas ang kanyang emosyon.
Naglakad si Thomas sa kama at tinitigan ang natutulog na itsura ni Ben. May gusto siyang sabihin pero hindi niya magawang buksan ang kanyang bibig. Sa huli, nailagay lang niya ang kanyang kamay sa likod ni Anna. Namatay si Ben, kaya ano pa ang magagawa nila? Sabi ng isang doktor, si Ben Caspian ay na-diagnose na may late stage na cancer sa atay. Hindi niya magawang inumin ang kanyang gamot, nilanat siya, at napagod siya. Maraming mga kadahilanan ang humantong sa kanyang biglaang pagkamatay. Bahagyang kumunat ang noo ni Thomas. Bakit hindi niya ininom ang kanyang gamot sa oras? Lumapit si Ryan at sinabing, base sa sinabi ng testigo, namatay si Uncle Ben sa kalsada na hindi kalayuan sa Shalom Technology. Nagkalat ang kanyang gamot at telepono sa lupa. Base sa hypothesis nila, biglang nagkasakit si Tio Ben. Bumaba siya ng sasakyan at ininom ang gamot, ngunit aksidente siyang natamba na naging sanhi ng kanyang kamatayan. Inimbestigahan ng site at walang bakas ng away. Hindi rin nagpapakita ng anumang pinsala si Tio Ben, kaya hindi siya dapat masaktan ng ibang tao. Aksidente lang. Huminga ng malalim si Thomas. Aksidente daw, pero hindi iyon aksidente. Kung mas maingat si Thomas at inayos niya ang mga tao na nasa tabi ni Ben, marahil ay hindi nangyari ang aksidente ngayong gabi. Gayunpaman, nangyari na ito, kaya't walang kwentang sabihin pa yon. Napabuntong hininga na lamang siya. Sa sandaling iyon, sa opisina ng chairman sa Glory Real Estate. Ikinwento ni Caleb kay Warren ang nangyari kanina, at labis itong ikinatuwa ni Warren. Kabanata 677. Caleb, maganda ang ginawa mo. Dahil si Thomas, ang jerk, ay nang-ahas na sirain ang bagay ko, gusto kong malungkot siya ng husto. Habang nagsasalita siya, ang isa sa kanyang mga tauhan ay sabik na pumasok at sinabing, Mr. Parkinson, Mr. Nicholson, nakita namin ang kinaroroonan ni Thomas. Ito ay eksakto tulad ng hinulaan ni Ginoong Nicholson. Matapos mabalitaan ni Thomas na namatay si Ben Caspian, agad siyang sumugod upang makita siya. Nahuli namin siya on the spot. Nasa First Southland General Hospital siya ngayon, kaya pwede ko bang malaman kung paano tayo dapat magpatuloy? Napangisi si Warren. Ipadala ang mga tao upang patayin ang astig na iyon para sa akin. Oo. Nang makaalis na ang kanyang kampan ay mabilis siyang pinigilan ni Caleb. Teka sandali. Napatingin si Warren sa kanya. Bakit? May iba ka bang opinyon? Tumawa si Caleb. Ginoong Parkinson, kung gagawin mo iyon, magiging napakadali para kay Thomas. Huwag muna tayong gumawa ng kahit ano. Dapat nating patuloy na bantayan si Thomas habang hinahanap natin ang lahat ng taong malapit sa kanya, kasama na ang kanyang mga kapamilya, kamag-anak, kaibigan, at kaskwela. Kung ganoon, isa-isa natin silang habulin. Ang kanyang magandang babae ay may iwan para sa iyo para magsaya ka habang kami ang humahawak sa mga natitirang basura. Kailangan nating ipaalam kay Thomas ang mga kahihinatnan ng pagkakasala sa Glory Real Estate. Tuwang-tuwa si Warren. Ang ideyang ito ay kahanga-hanga. Hindi lamang nito nasaktan si Thomas, ngunit maaari rin itong masiyawan ang kanyang pagnanais sa pinakamataas na antas. Ito ay maaaring pumatay ng 2 ibon gamit ang isang bato. Magaling, ito ay kahanga-hanga. Sabi ni Warren, gawin mo lang ang sinabi ni Caleb. Gayun din, bigyang pansin ang asawa ni Thomas. Hindi ako makapaghintay na makuha siya. Naglabas ng memory card si Caleb. Kawakas, hilingin sa isang tao na ipadala ang memory card na ito kay Thomas. Dapat hayaan siyang makita ang nilalaman sa loob. Oo. Tumalikod ang subordinate na iyon at umalis para ipagpatuloy ang panunood kay Thomas. Curious na tanong ni Warren, ano ang nasa loob ng memory card? Si Caleb ay nanatiling hula ni Warren. Ito ay isang bagay na magpapahirap kay Thomas na mas masahol pa sa kamatayan. Unang Southland General Hospital. Umupo sina Thomas at Anna sa bakal na bangko sa labas ng ward at pareho silang malungkot. Dinala ni Ryan ang ibang tao upang alagaan ang bangkay ni Ben habang naghahanda ng ilang maiinit na tuwalya para kina Thomas at Anna. Mukhang organisado ang lahat. Biglang lumapit ang isang palpak na lalaki at pumunta siya kay Thomas. Pinigilan siya ni Ryan. Anong ginagawa mo dito? Sabi ng palpak na lalaki, may nagbigay sa akin ng $500 ngayon lang. Hiniling niya sa akin na ipasa ang memory card sa isang lalaking tinatawag na Thomas Mayo at hilingin sa kanya na tingnan ang nilalaman sa loob.
Sinabi niya na ito ay napakahalaga at si Thomas ay magiging labis na nasa sabik na hindi siya makatulog pagkatapos niyang makita ito. Ano ba yan? Kinuha ni Ryan ang memory card bago niya sinilip ang palpak na lalaki. Hindi niya alam kung ano ang pinagkakaabalahan ng lalaking ito. Narinig din ito ni Thomas. Sabi niya, kunin mo ito para tingnan ko. Naguguluhan din si Thomas. Anong klaseng laman iyon ang magpapakilig sa kanya na hindi siya makatulog pagkatapos niyang makita ito? Ang tao ay hindi nang ahas na lumapit kaya't hiniling niya sa palpak na lalaki na ibigay ito. Nanging nahulugan ito na dapat may mali sa memory card na ito. Pagkaalis ng palpak na lalaki, humingi si Ryan ng iPhone sa kanyang kampon. Pagkatapos ay nagpasok siya ng memory card sa telepono at ibinigay ang telepono kay Thomas. Hindi rin masyadong nag-isip si Thomas. Direkta niyang hinanap ang laman ng memory card kasama ng telepono. Mayroon lang talagang isang video file at ang pangalan ng file ay Suffer a Fate Worse Than Death. Habang nalilito si Thomas, klinik niya ito para buksan ang video. Ang sumunod na 1 minuto ay ang pinakamadilim na 1 minuto sa buhay ni Thomas. Ang video na nai-record ni Caleb at ng kanyang mga tauhan ay walang ibang ipinakita kundi si Ben na nahihirapan bago siya mamatay. Sa panonood ng video, nanlamig ang dugo ni Thomas. Kabanata 678. Sa sandaling iyon, ang puso ni Thomas ay napuno ng galit at kalungkutan. Wala pang ganitong sandali kung saan gusto niyang pumatay ng tao. Anong nangyari? Pinunasan ni Anna ang kanyang luha. Gusto rin niyang lumapit at panoorin ang video, ngunit pinigilan siya ni Thomas. Wala lang. Ito ay isang prank lang ng isang kaibigan. Anong masamang timing? Casual na pinatay ni Thomas ang kanyang telepono nang hindi nag-iiwan ng anumang bakas. Tapat na para sa kanya na dumanas ng gayong kalungkutan ng mag-isa. Kung nakita ni Anna ang video na ito at alam niyang hindi sinasadyang namatay ang kanyang lolo, ngunit siya ay sanhi ng pagkamatay ng ibang tao, siya ay labis na malungkot at walang pag-asa. Posible pang ang gumawa siya ng mali na mahirap isipin. Si Thomas ay mag-isa na dadanasan ng kalungkutan. Mag-isa ring papasanin ni Thomas ang responsibilidad. Sa oras na ito, naglakad si Ryan kay Thomas at pamulong, "Boss, napagtanto ko na may mga taong palihim na nagmamasid sa atin. Inaasahan ko na baka sila ang nagpadala ng memory card." Tumango si Thomas. "Hanapin ang lahat ng taong nanonood sa atin at hulihin sila. Huwag mong pabayaan ang alinman sa kanila na makatakasa." "Nakuha ko, boss." Kalmadong lumayo si Ryan bago niya inutusan ang kanyang mga nasasakupan na hulihin ang mga taong nakamasid sa kanila. Tumayo si Thomas at sinabing, "Anna, magpahinga ka muna dito. May gagawin ako, kaya kailangan ko munang umalis saglit." "Okay, ituloy mo na ang trabaho mo." Dinala ni Thomas si Ryan para umalis sa ospital. Sa oras na ito, puno ng galit ang kanyang mga mata. Pinilit ni Warren at Caleb si Thomas sa yugtong ito, kaya imposible para sa kanila na manatiling buhay. Sa wakas ay mauunawaan na nila kung ano ang kawalan ng pag-asa. Kinabukasan. Ngayon ay ang ina ni Warren, ang ika-72 kaarawan ni Mrs. Parkinson. Sa simula ay nasa mabuting kalooban si Warren. Nag-book siya ng 100 banquet table sa Hotel Caesar at inimbitahan ang lahat ng staff ng Glory Real Estate para sa hapunan. Isa, gusto niyang ipagdiwang ang kaarawan ng kanyang ina. Pangalawa, gusto niyang magdiwang sa paghawak sa kanyang kaaway. Matatanaw mula sa malayo ang isang malaking rainbow door sa Hotel Caesar. Kahit saan ay pinalamutian ng mga ilaw, at ito ay lubhang matao. Maririnig ang malakas na musika, at makikita ang mga paputok. Ang mga makukulay na bandila ay isinabit, at ito ay ganap na masikip. Hindi mabilang na mga magagarang sasakyan ang nakaparada sa ilang hanay. Ang mabubuting kaibigan ni Warren sa industriya ay dumating upang sumali sa kasiyahan. Malamang mayroong mga taong nambobola ng isang big shot tulad nito. Ang pambobola sa kanya ay nangangahulugan na kailangan nilang ipadala ang mga regalo. May mga alahas na parang jade at agata at napuno nila ang buong mesa. Ito ay talagang mailalarawan bilang mga minahan ng ginto at pilak. Nakatanggap siya ng hindi mabilang na pera bilang regalo. Natural, alam ng lahat na malaswa si Warren, kaya itinalaga rin nila ang mga nagustuhan niya sa pamamagitan ng pagdadala ng ilang magagandang babae sa okasyon para mambola si Warren. Sa isang iglap, napakaluwalhati ni Warren na naging sentro siya ng atensyon. Nagsimula na ang piging. Itinaas ni Warren ang kanyang baso ng alak at sumigaw ng malakas, "Ngayon ang ika-72 kaarawan ng aking pinakamamahal na ina."
Ako ay lubos na nagpapasalamat na maaari kang maglaan ng ilang oras mula sa iyong abalang schedule upang sumali sa party. Wala akong ibang dapat pasalamatan dito, kaya't ang toast na ito lang ang maipapasalamat ko. Itinaas niya ang kanyang ulo at ininom ang lahat ng alak. Cheers! Nagpalakpakan ang lahat. Tumayo pa si Caleb at nanguna para sabihin, "We're brought up by Mr. Parkinson." Kung wala si Mr. Parkinson, wala tayo rito. I'm wishing Mr. Parkinson na magkaroon ng mahabang buhay. Nais ko rin si Mrs. Parkinson na mabuhay ng mahaba at masayang buhay. Ang aking toast ay ang pagpapala mula sa akin kay Mr. at Mrs. Parkinson. Habang nagsasalita si Caleb, tinapos niya sa isang toast. Ginaya siya ng lahat, sa isang iglap na puno ng tawanan at daldala ng piging sa kaarawan. Lahat ay sumili ng isang maliwanag ng ngiti sa kanilang mga mukha at sila ay nagkakaroon ng masayang hapunan. Habang tahimik ang lahat, may biglang sumigaw, dumating si Thomas Mayo, ang chairman ng Shalom Technology para sumali sa pagdiriwang. Kabanata 699. Shalom Technology. Thomas Mayo. Agad na nagdilim ang ekspresyon ni Warren at ganoon din ang nangyari kay Caleb. Hindi ito alam ng ibang tao, ngunit hindi pa rin ba nila malalaman? Pumupunta siguro si Thomas dito para maghayganti. Mabuti kung dumating siya noong isang araw, ngunit ngayon ang kaarawan ni Mrs. Parkinson. Kung magulo siya ngayon, sobrang awkward ng sitwasyon kahit manalo si Warren. Ang ikinagulat ni Warren sa parehong oras ay ang katotohanan na si Thomas talaga ang chairman ng Shalom Technology. Alam ng lahat na ang chairman ng Shalom Technology ay napakaloki, at si Ben ang namamahala sa lahat. No wonder after investigating for so long, I couldn't figure out Thomas' position in Shalom Technology. Lumalabas na hindi siya isang junior staff member, ngunit ang chairman. Alam ng lahat ang kakayahan ng Shalom Technology, ngunit hindi natakot si Warren. Nagtrabaho siya para sa real estate, kaya ang bagay na hindi niya pinakakulang ay pera. Mayaman ang Shalom Technology, pero mayaman din ang Glory Real Estate niya. Maliban kina Warren at Caleb, nagulat ang ibang tao. Hindi talaga nila alam na dadalo rin si Thomas. Ang dalawang ganap na walang kaugnayang industriyang ito ay talagang magkakaroon ng pakikipag-ugnayan. Ito ay mahusay. Napakalakas ng network ni Mr. Parkinson. Ang chairman ng Shalom Technology ay hindi madaling magpakita, ngunit siya ay talagang dumedalo upang ipagdiwang ang kaarawan ni Mrs. Parkinson ngayon. Ibig sabihin, napakalaking shot ni Mr. Parkinson. Hindi pa rin alam ng mga taong ito kung ano ang sitwasyon, at naisip nila na dumating talaga si Thomas para sa pagdiriwang ng kaarawan. Samantala, natakot si Caleb na baka may mangyari, kaya dali-dali siyang pumunta. Hinaranggan niya ang daanan ni Thomas. Nakangiti siya sa kanyang mukha, ngunit bumulong siya ng ilang hindi gumagalang na mga salita, "Hindi ko inaasahan na ikaw pala ang magiging chairman ng Shalom Technology. Haha, you're really something. Alam naming lahat ang sama ng loob sa pagitan mo at ng Glory Real Estate at hindi kami natatakot na makaganti sa iyo. Ngunit, ngayon ang ika-72 na kaarawan ng ina ni Mr. Parkinson. Kung gusto mong maghayganti, gawin mo sa ibang pagkakataon. Pagkatapos ng araw na ito, maaari kang lumaban anumang oras na gusto mo at sasamahan ka namin. Okay lang ba? Haha. Mayroon bang schedule para sa paghihiganti? Diyon ay pagdiriwang ng kaarawan ni Mrs. Parkinson at gusto nilang dumating si Thomas para maghayganti makalipas ang 2 araw. Anong biro? Paano ito mangyayari sa mundo? Nang saktan ni Caleb si Ben hanggang mamatay, bakit hindi nila naisip ang oras at lugar? Pinilit ni Thomas ang kanyang ngiti habang sinabing, "I think you've misunderstood. Hindi ako nandito para manggulo. Nandito ako para magbigay ng regalo." Magbigay ng regalo. Nandyan si Thomas para magbigay ng regalo. Hindi naniwala si Caleb. Ipinagpatuloy ni Thomas ang pagsasabing, "Aalis ako pagkatapos kong ibigay sa iyo ang aking regalo." Narinig iyon ni Warren, naglakad siya habang sinasabi niya, "Okay, iabot mo sa akin ang regalo at umalis ka." Kaarawan ngayon ng kanyang ina, kaya ayaw din niyang gumawa ng malaking gulo. Pinipigilan niya ang sarili. Tumayo si Thomas at ibinaba ang kanyang daliri. Agad na bitbit ng kanyang mga nasasakupan ang naredge along nakahanda. Oo, dinala nila ito pasulong. May kabuuang 10 koponan na may 4 na tao sa isang koponan. May dala silang 10 itim na kabaong. Si Thomas ay nagregalo ng mga kabaong sa isang pagdiriwang ng kaarawan.
Agad na namutla ang kutis ni Warren at ang kapaligiran ay biglang naging malamig ng walang anumang ingay. Ang mga ngiti sa mukha ng mga bisita ay nanigas at lahat sila ay nakatingin sa mga itim na kabaong. Wala si Thomas para bigyan sila ng regalo. Nandoon siya para manggulo. Matindi ang kapaligiran. Ang tensyon ay sisubog anumang oras. Malamig na tinitigan ni Thomas si Warren at walang pakialam siyang nagtanong bakit biglang tumahimik ang lahat. Napakasaya ng araw na ito. Bakit walang music? Itinaas niya ang kanyang kamay at pinitik ang kanyang mga daliri. Sa sumunod na segundo, ang ilan sa mga nasasakupan ni Thomas ay naglabas ng ilang saxophone at nagpatugtog ng isang funeral song. Kabanata 700. Malinaw na sinusubukan ni Thomas na gumawa ng kaguluhan doon nang magpatugtog siya ng isang funeral song sa isang masayang araw na tulad nito. Sa sandaling iyon, kahit isang tanga ay masasabing may mali. Ang kahangahangang paraan ni Thomas ay nagpamukha sa kanya na gusto niyang magkaroon ng isang malaking away. Kaya naman, umalis ang ilang tao gamit ang dahilan ng pagpapahinga sa banyo. Ginoong Parkinson, patawarin mo ako, kailangan kong pumunta sa banyo. May gagawin ako sa bahay ko, kaya kailangan ko munang umalis. Pumipirma ng kontrata ang kumpanya ko. Mr. Parkinson, ipagpapatuloy natin ang ating toast sa susunod. Sa tuwing nag-aaway ang dalawang malalakas na partido, tiyak na masasaktan ang isang partido. Ang mga taong ito ay tumakas ng napakaaga upang maiwasang masaktan ng walang kasalanan at pinanood nila ito mula sa labas ng hotel. Hindi rin sila nagmamadaling umalis. Sa halip, kumilos sila na parang nanunood ng palabas at hindi natatakot na pukawin ito. Inaasahan talaga nila na maglalaban ang dalawang partido. Habang mas maraming tao ang umalis, halos kalahati ng daang mesa ng mga tao sa hotel ang nawala. Ang natitira sa mga tao ay mga tauhan ng kumpanya at hindi sila nang ahas na lumipat sa paligid. Ang pagdiriwang ng kaarawan ay nauwi sa ganito at ito ay masyadong nakakahiya. Napahiya si Mrs. Parkinson. She stood up and angrily scolded, "Who the heck are you people? How dare you make a fuss during my birthday celebration? Alam niyo ba kung kanino nagtatrabaho ang anak ko? Hindi ka man lang mangarap na umalis ngayon. Parang nanay, parang anak rin." Malaking bahagi ng dahilan kung bakit magiging ganito si Warren ay dahil sa pagsasanay ni Mrs. Parkinson. Hindi naging madali ang pag-handle niya noong naging ganito na ang sitwasyon ngayon. Tinitigan ni Warren si Thomas at malamig niyang sinabi, "Sinadya mo ba akong ipahiya ngayon?" Umalaklak si Thomas. "Pumunta lang ako para magbigay ng regalo. Paano kita pinahiya? Bakit? Masyado bang magaan ang regalo ko?" Ibinaba ni Thomas ang kanyang kamay. "Huwag kang mabalisa. Pagkatapos mong makita ang mga bagay sa loob, hindi mo na rin makikita ang kasalukuyang liwanag." May lumapit kagad at itinaas ang takip ng 8 kabaong. Sa bawat kabaong, may matipunong lalaki sa loob. Ang kanilang mga kamay at paa ay nakatali at ang kanilang mga bibig ay tinatakan ng mga itim na tip. Ang kanilang mga mata ay ang pinaka nakakatakot. Ang mga mata ng maskuladong lalaki ay natatakpan ng gasa. Kitang-kita ang mga bahid ng dugo sa gos na nagpapakitang bulag na ang mga lalaki. "Gusto mo ba ang mga red along ito?" tanong ni Thomas. Tinitigan ni Warren ang mga tao sa loob ng mga kabaong at nagngangalit siya sa galit. Ang mga lalaking ito ay ang mga taong ipinadala niya upang bantayan si Thomas. Ang layunin niya ay alamin ang lahat ng miyembro ng pamilya ni Thomas, gayon din ang mga kaibigan, at pahirapan siya upang magdusa ng mas masahol pa sa kamatayan. Ngunit, hindi natapos ng mga taong ito ang kanilang mga misyon at nahawakan sila ni Thomas. Iniling mo sa kanila na bantayan si Thomas. Haha, sa huli, lahat ng 8 tao ay ginawang bulag at walang makatakas sa kanila. Hindi kinaya ni Caleb ang nakita. Ang mga taong ito ay kanyang mga kaibigan, nagawa niyang kumilos ng mayabang sa labas dahil ang mga taong ito ay mga palaban niya. Agad na ginawa ni Thomas na hindi pinaganya ang lahat ng mga taong ito. Paano niya nataites ito? "Thomas, napakalupit mo. Talaga, malupit ba ako? Kung ikukumpara sa ginawa mo, I guess I'm far worse than you, right?" Natural na alam ni Caleb ang sinasabi ni Thomas. Tinadya niyang iabot ang memory card para ma-provoke si Thomas kahapon dahil gusto niyang magalit si Thomas. Sa katunayan, nagtagumpay siya. Galit na galit talaga si Thomas. Puno ng galit ang puso niya at galit na galit siya ngayon. Iba ito sa hinulaan ni Caleb. Nagkamali siya sa kakayahan ni Thomas.
Naisip ni Caleb na si Thomas ay isang ordinaryong staff lang talaga at medyo magaling siya sa martial arts. Si Caleb ay hindi natatakot sa ganitong uri ng tao dahil maaari lang siyang mag-provoke at mangaapi. Pero nagkamali siya. Ang pagkakakilanlan ni Thomas ay mas marangal kaysa sa naisip niya at hindi rin niya kayang tiisin ang galit ni Thomas.